Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin ano po, no? Ito hong bagong chismis na naman po na nakarating po sa COMELEC mga kabida, no? Na meron po daw vote buying na nangyari po doon sa Hong Kong, ano? Yung ginanap po na pasasalamat para kay PRRD, ano po, nung linggo mga kabida. Eh, problema kasi ng COMELEC, pinapatulan po nila, no? Ito hong chismis. Although inamin po ng COMELEC mga kabida na raw information yon, tinitreat po nila na fake news, nag-conduct pa po ng investigasyon. Ano? Napakalayo yun mga kabida. May malapit po tayo, di ba? May malapit po tayo, nasa Pilipinas lang po. Dami hong vote buying, ano? Yung pamimigay lang po ng ayuda, no, tawag po natin doon. Hindi vote buying, ano? During the campaign period, namigay po ng ayuda, although DSWD daw yung nanguna doon, pero bakit po may mga politiko, ano? At yung iba pang, nag-speech pa po, ano? O, anong tawag doon? Lantarang vote buying man yun, ano? Mga kabida. Ngayon, may chismis o may nangiintriga po sa COMELEC na yun daw may nangyaring vote buying doon, ano? Napakalayo. Tsaka pangalawa po mga kabida, hindi na kailangan po na bigyan po ng pera yung mga OFWs doon. Kasi alam naman po natin lahat na ang Hong Kong po ay baluarte po ng dating Pangulo, ano? Okay? Evident naman doon sa reaction po ng mga tao doon, di ba? Pakinggan muna natin itong si COMELEC Chairman Erwin George Garcia. May nakarating po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan, na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo makuryente, baka yan fake news. Napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganong amount, sabi, ang sinasabi, 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwedeng makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan niyan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin na fake news. Pero pinapa-verify tama po? Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at magsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. Ayan po, buti na lang tinitreat po nila na fake news, ano po, no? Pero yun nga kahit na fake news, nag-effort pa rin yung COMELEC na mag-imbestiga, no? Hindi ko maintindihan po mga kabida. Tinitreat po nila na fake news, pero nag-effort, no, na mag-imbestiga doon ho sa sinasabi po nilang vote buying sa Hong Kong po mga kabida, no? Ang komento ko lang dyan, bakit kailangan po mag-effort ang mga taga-COMELEC? Napakalayo nun, di ba? Meron pong mas malapit di ba? Kung i-open mo lang yung social media account mo, daming mag-pop up dyan, no, ng mga politiko na namimigay po ng ayuda para kung namimigay po ng Christmas bonus. Pumipila pa yung mga tao po mga kabida at saka binibigyan po ng pera, no? So anong tawag dyan? Hindi ho vote buying yan? Ano yan? Simpleng pamimigay lang po ng ayuda, no? Campaign period po ngayon. Tandaan po natin. Campaign period po natin. Election period po mga kabida. Everything na ibibigay ng politiko doon ho sa mga tao, makukonsiderang vote buying yon. Okay? Maliban lang siguro kung yung oras o time po ng pamimigay po mga kabida, hindi ho itong election na ito, ano? Ordinary days lang po Election period. Bakit ho walang effort itong COMELEC na mag-imbestiga? Bakit ho kailangan po nilang mag-imbestiga doon ho sa napakalayo? Okay? Na lugar. Tapos iniimbitahan pa po nila yung mga tao na umattend doon. Na kung meron pong nalaman, magbigay alam kung sila daw ay binibigyan po ng pera, no? Gaya na sinabi ko po kanina, hindi na po kailangan mamigay po itong grupo ni Digong doon. Sus Mario Josep mga kabida, no?
Baluarte nila yun. Siguro maniniwala po ako kung si PBBM pumunta doon tsaka mamimigay po ng pera, no? Eh alam naman po ni Pangulong Marcos na wala hong amor yung mga OFW sa kanya doon, ano? 'Di ba? So yun lang po mga kabida, no? Ang sa akin lang po very frustrating kasi yung action po ng COMELEC, ano? Kumbaga sinabi na po ni Chairman Garcia na kinukonsider po nilang fake news yun pero nag-i-effort pa rin, ano? Nag-iimbestiga pa rin. Fake news nga eh. Dinidignify nila yung fake news. Pag fake news, wag ho ninyong i-dignify yun. Kasi fake news nga. Mula sa bibig mismo ni Chairman Garcia yun, mga kabida, no? Yun po. Simpleng chismis po, ipinapatulan eh. Grabe talaga, no? Pag Duterte, parang mabilis pa sa alas 4 yung action. Pag Duterte yung sangkot, mga kabida. Pero kung mga politiko na kalyado po ng administrasyon, wala. Diba? Wala lang. May narinig ba tayo na inilabas po ni Chairman Garcia sa media na nag-iimbestiga po sila po ngayon doon sa mga politiko na namimigay po ng ayuda, no? Mga kabida? Wala. Diba? So, yun lang po sana patas lang po, ano? At least, dapat ipakita po ni Chairman Garcia po, mga kabida, na patas po yung COMELEC, ano? Wala hong kinikilingan. Okay? Serbisyong totoo lang po, ano? Baka magalit yung GMA dyan, ano? Mga kabida. So, yun lang po. Natatawa lang po ako kasi itong balita, no, na parang sinabi na nga ng COMELEC na fake news, nag-e-effort pa rin, ano? Pinatulan pa rin yung fake news na yan. Parang dinidignify po nila na may, anong tawag po dyan? Maliit na katotohanan, ano? Okay? Parang ano ba, probable cause. Diba? Kahit na hindi po absolute at saka hindi ho, kahit konting ano lang, konting silip lang po ng piskal, ito parang kailangan po ito ng full-blown trial So may probable cause na, di ba? Parang ganun Di ba? So, yun lang po, no? Para po sa inyo mga kabida, ano po yung reaction po niyo dito? Dito ho sa simpleng chismis na nakaabot po sa COMELEC na although sinabi po ng COMELEC na fake news, pinatulan. Pinaimbestigahan po mga kabida, no? Okay? So, yun lang po. Para po sa inyong comment and opinion, you can comment down. Para sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Thank you very much. Magandang umaga sa lahat.